Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa Tony Enzo Bunyog. Ito po ang ating YouTube channel na ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong bagong Meta or Facebook page, Informador. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po sa mga bagong social media platforms kong ito, nagdi-discuss po ako ng mga ilang topics, kaya maganda pong manood dito, subaybayan nyo ito dahil mahaba-haba ang talakayan natin dito. Okay? So mga kabunyog, mga kabayan, ang unang topic kong i-discuss, yung wish list ni Aimee. Inamin mismo ni Aimee, mga kabunyog, mga kababayan. Inamin mismo ni Aimee na silang mga senador, kasama na siya, ay nag-submit ng wish list. Yung kanilang mga pinapangarap o kaya mga gustong proyekto. Sinasubmit daw nila ito sa DPWH Central Office para i-consider yung kanilang mga gusto na proyekto. Wish list ang tawag. Tapos ilalagay ito ng DPWH sa piniprepare nilang budget o yung NEP. Yung NEP. At aaprubahan ito ng Kamara, aaprubahan ito ng Senado, ng BICAM, hanggang sa malagay sa General Appropriations Act. Inamin mismo yan ni Aimee Marcos. Bakit niya inamin yan? Ay sabi kasi ni Senador Ping Lacson, si Aimee Marcos umano ay mayroong allocables na 2.5 billion sa 2025 General Appropriations Act. Yung controversial na 2025 GAA, may 2.5 billion allocables itong si Aimee Marcos. Ayon kay Senador Ping Lacson, ito ay pork. Ito ay pork. Pondo ito na masasabing pork. Kasi mayroon kang 2.5, bahala ka kung saan mo ilalagay yan, kung saan mo gusto na mga lugar. Kaya bakit daw nagkikriticize si Aimee Marcos ng pork, kontra sa pork sa 2026 budget? Noong 2025 nga, mayroon din siyang 2.5 billion allocables. Ganito ang pagkakasabi ni Senador Ping Lacson. Senator Aimee Marcos had allocables worth 2.5 billion pesos in the NEP, according to the Cabral files. She makes a lot of noise criticizing the 2026 budget for having pork, but she had pork in the budget, at least in the 2025 GAA. So, she has no moral ascendancy to criticize. Why didn't she raise the issue that there was pork? We heard nothing from her then when she was in the BICAM. Ngayon, ano ang sagot ni Aimee? Ang sagot ni Aimee, akala ni Aimee, yung sagot niya ay makakapagligtas sa kanya, hindi, lalo siyang madidiin. Kasi ang sagot ni Aimee ganito, medyo nakakatawa siya, ang tinutukoy niya si Lacson. Di niya alam na lahat yan ay wish list na binigay sa DPWH Central Office. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon lahat FLR or for later release, kaya ni isa dyan ay walang naibigay? Zero kaming lahat nila Bongo, Bato at Rubin. Parang masyadong gigil itong si Senador Ping sa akin. Baka makipagsabunutan, siguro, sure akong talo ako dyan. So, ang sinasabi ni Aimee Marcos, tungkol doon sa issue ng 2.5 billion allocables, hindi niya dininay. Hindi niya dininay na mayroon nga siyang 2.5 billion allocables sa 2025 GAA. Ang sabi niya lang, nakakatawa daw si Ping Lacson, hindi niya ba alam na kaming mga senador ay nagsasubmit ng tinatawag na wish list. Kumbaga, sinasabi ni Aimee Marcos, nagsasubmit sila ng wish list. Ibig sabihin, kung 2.5 billion ang allocables mo, isasubmit mo, saan-saan ng mga lugar mo ilalagay yan. Halimbawa, sa Iloilo City, 70 billion. Sa Naga City, 70 million. Sa Naga City, 50 million. Kaya yung 2.5 billion na allocables mo, i-itemize mo yan kung saan-saang lugar. Naka-allocate yan sa'yo, 2.5 billion. Ngayon, ang tawag doon, allocables.
parang pork yun, sabi ni ano ni Senador Ping Lacson. Ang sabi naman ni Amy, wishlist yun. Ibig sabihin, nagsasubmit sila ng mga gusto nila, wish nila na mga proyekto, yung mga gusto nilang proyekto. Ay pareho rin yun. Pinaganda niya lang yung tawag, wishlist or allocables, pareho din lang yun. At mag-allocables, mag-wishlist, mag-pork, pork talaga yan. Kaya tama rin naman si Senador Ping Lacson, pork talaga yun. Oh. So ibig sabihin, tinanggap ni Amy Marcos na may pork nga siya. Tinanggap niya na may allocables nga siya. Ang sinabi niya lang, ang totoo daw, hindi naman daw yun ibinigay ng Malacanang, hindi ni-release. Hindi daw yun kasi FLR daw yun. Kahit ka daw mayroong sinubmit na mga projects at napunduhan sa GAA, for later release pa daw yan. Hindi daw sila binigyan niya. Hindi daw yan ni-release projects na yan. Okay, assuming na hindi ni-release yung mga pundo na yon. Kaya ka pala galit dahil hindi ni-release yung pundo mo. Tama naman si Senador Ping Lacson eh. Anong moral ascendancy mo na paulit-ulit si Amy Marcos tungkol sa issue ng pork sa 2026 budget, ay siya nga, mayroon din siyang pork sa 2025 budget. Na inamin naman ni Amy, tinawag niya nga lang wish list. At ang reklamo lang ni Amy, hindi naman daw ni-release yun. Ayun pala. Kung ni-release pala sa iyo yun, kung ni-release pala sa kanya ng DBM yon, hindi naman siya magrereklamo kasi nabigay yung gusto niya. Ay hindi na ibigay yung gusto niya, nila Bato, nila Bongo, at saka siya, at saka si Robin, kaya siya masakit ngayon, kaya siya ngayon masama ang loob. Yan yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Wala kang moral ascendancy. Reklamo ka ng reklamo tungkol sa pork, ikaw din mismo may pork. Na inamin din mismo ni Amy Marcos sa pamamagitan ng tinawag niyang wishlist. Anyway, talagang nahuhuli ang isda sa sarili niyang bibig. Kaya ito, tama naman yung sinabi ni Senador Ping Lacson. Huwag kang magmalinis, Huwag parang kulang na lang sabihin, huwag kang ipokrita. Ipokrita ka nga. Ipokrito ka naman. Kini-criticize mo ang pork. Tapos ikaw pala tumatanggap ka rin ng pork. Tinawag mo lang wishlist. Kaya lang masama ang loob mo dahil hindi na-release. Yun pala eh. Kaya naman pala mainit ang mayroon talagang moral ascendancy diyan na mag-question ng mga pork na yan, si Ping Lacson. Kasi hindi talaga siya tumatanggap ng pork. Hindi talaga siya, wala siya ng mga wishlist na yan. Kaya kumbaga, pinapakita ni Senador Ping Lacson, kung gusto mo talagang maging totoo, huwag kang tumanggap niyan. Kasi sabi ni Senador Ping Lacson, siya, ang record niya, hindi siya tumatanggap ng mga pork na yan. Kaya wala daw siyang ganyan. Yun ang may moral ascendancy. Pero ang tulad ni Amy, na magki-question tungkol sa pork, pero tumatanggap ka ng pork at gusto mo rin ng pork. Magrereklamo ka, galit ka kapag hindi na ibigay yung pork mo. Yan lang. Anyway, dito tayo mga kabunyog sa reklamo ni Puno. Itong si Congressman Puno, Ronaldo Puno, nagrereklamo. Ini-express niya yung reklamo ng mga kongresista. Kasi sa interview sa kanya ng DZMM, tinanong siya kung susuportahan niya yung impeachment laban kay Sara at saka yung grupo niya ng mga kongresista. Ang grupo kasi nito yung INUP. Marami yan, maraming kongresista yan. Yung mga trapong kongresista, member niyan. Sa amin, yung mga trapo dito na kongresista sa Camarines Sur, Villapuerte, members niyan. Ng INUP, kagrupo niya ni Puno. Ngayon, ano ang sabi ni Puno? Sabi ni Puno, parang hindi sila ganado diyan na suportahan yung impeachment daw ni Sara. Hindi daw yan walang maaasahan daw diyan sa impeachment na yan. Bakit? Marami daw silang problema eh. Alam niyo kung ano yung rinereklamo niya? Ang rinereklamo niya, sila daw ng mga kongresista, naguguluhan daw dito sa budget na ito. Tinutukoy niya yung 2026 budget. Kasi, yan daw sa 2026 budget, yung mga ayuda, yung mga payouts, yung mga binibigay na MAIT, yung mga binibigay na tupad, yung mga AIX,
Yung mga ayuda na binibigay nila dati, mga congressman ang nagbibigay niyan, sa provision kasi ngayon ng BICAM, bawal na. Hindi na pwede yung mga politiko na umattend o makialam diyan sa mga ayuda na 'yan. Bawal na. Kaya sabi ni Puno, naguguluhan daw sila mga kongresista diyan sa budget na ito. Hindi na daw nila alam anong gagawin nila diyan, papaano daw sila niyan. Papaano daw yung mga constituents nila na humihingi sa kanila ng tulong. Ay, yun pala yung reklamo ni Puno eh. Hmm? Yan pala yung reklamo. Kaya daw itong budget na ito, magulo daw ito para sa kanilang mga kongresista. Oh. Yun pala. Oh. Kaya naman pala hindi makakasuporta sa impeachment ni Sara dahil naguguluhan sila sa budget na yan. Ibig sabihin, ha, yung mga gusto nila hindi nasunod. Parang hinanakit yata ito ng mga kongresista. Ha? Oh. Yan yung pinahayag mismo yan ni Ronaldo Puno sa interview sa kanya ng DCMM. Panoorin nyo yun. Panoorin nyo. Yan yung pagkakasabi niya. Kasi sabi ni Puno, ang dami ng problema ng bansa. Huwag na muna yung impeachment na yan. Kami nga, sabi niya, kami nga mga kongresista. Yung budget, ang gulo sa amin yan. Sabi niya. Kasi humihingi ng tulong sa amin yung mga constituents namin. Paano namin bibigyan? Saan kami kukuha niyan? Sa budget, bawal na. Bawal na ang mga politiko tulad nila na umattend sa mga payouts o makialam sa mga payouts ng mga ayuda na yan. Paano na daw sila niyan? Kaya actually, dito lumalabas talaga dito, itong budget ng 2026, maraming reklamo ang mga kongresista diyan. Unang-una yung kanilang mga projects hindi na nasunod. Hindi na nasunod yung kanilang mga projects. Tapos yung mga ayuda na dati sila ang may control, mga guarantee letters ng MAEP, yung mga AX, yung mga tupad, wala, hindi na sila pwede. Bawal na. Kaya medyo masama ang loob ni Puno. Sabi niya, magulo nga sa kanilang mga kongresista yung budget na yan, sabi niya. Hindi namin alam ano nang gagawin dyan eh. Hindi niya daw alam anong gagawin na nila dyan. Kasi hindi na sila pwedeng makialam. Anyway, yan pala. Yan pala ang reklamo ni Puno ng mga kongresista. Kaya pala masama ang loob nila. Oo nga naman. Oo nga naman. Marami sa kanila pinapanagot tungkol sa anomalya sa flood control. May mga kaso silang kinakaharap, iniimbestigahan. Pagkatapos yung mga gusto nilang projects, hindi pa naibigay lahat. Pagkatapos ito pang mga ayuda na ito, itong mga payouts na to, hindi na sila pwedeng makialam. Ay mainit talaga ang dugo, mainit talaga ang ulo ng mga kongresista. Tapos hihingin mo ang kanilang suporta, nai-impeach si Sara. Parang parang ang reaksyon siguro ng mga kongresista, grabe naman kayo. Natapos nyo kaming imbestigahan sa mga anomalya. Natapos nyo yung mga projects namin, hindi nyo na binibigay. Matapos na yung mga ayuda-ayuda, ayaw nyo nang kami ay makialam dyan. Tapos ngayon, papasuportahan nyo sa amin ang impeachment? Parang kayo lang yung hihingi sa amin ng pabor. Yung mga pabor namin, hindi nyo naman ibinigay. Parang ganun yan, Matindi. Matindi tong... Hindi naman ganun kadirekta yung sinabi ni Puno, pero ganun na rin. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, dito tayo kay Atong Ang. Hindi pa naaaresto si Atong Ang. Lahat ng mga co-accused niya, lahat ng mga akusado, 19 ba sila o 18 lahat-lahat kasama na si Atong Ang. Naaresto na. Isa na lang ang hindi. Isa na lang ang at large. Itong si Atong Ang. Ngayon, mayroong reward na inilabas inanunsyo ang DILG. 10 million. Wow, 10 million. 10 million ang reward sa sino mang makakapagturo para maaresto si Atong Ang. Ang laki niyan. Ang laki niyan. Ang bilis naman magbigay ng reward. Unang-una, nagtataka tayo. Bakit ang bilis kaagad magbigay ng reward ng PNP at ng DILG? Bakit ang bilis nilang magbigay ng reward na 10 million? 10 million pati Hindi man lang nagsimula muna sa 1 million. At saka kaagad-agad nag-release ng 10 million na reward. Di ba? Mukhang
Hindi ba kayo ano, hindi ba kayo nag-aano diyan, na napapaduda diyan sa 10 million na 'yan na reward? Puwede naman nilang hanapin, eh. Unang araw pa lang naman. Oh, unang araw pa lang. O puwede naman 'yan, ikalawang araw hanapin din, ikatlo o baka kahit isang linggo hanapin nila. Gawin muna nila ang lahat. Bakit kailangan kaagad-agad magbigay ng reward, ha? Parang nakakaduda tuloy, eh. Tapos mahuhuli si Atong Ang. Oh, kanino mapupunta yung reward, ha? May informant ang PNP, eh, baka kontak na rin nila 'yon tapos paghahati-hatian nila yung reward. Hindi naman sa nag-iisip tayo ng masama, hindi naman sa gano'n. Kaya lang, paano mo hindi maiisip 'yan? Ang bilis mo namang mag-issue ng reward, 10 million pa. Hindi, ano lang, alam niyo naman kasi ang mga reward-reward na 'yan may corruption din diyan. Alam naman na nila kung nasaan. Alam na nila kung nasaan. Aarestuhin na. Oh, hindi kaagad-agad naaaresto, maglalabas muna ng reward, o saka maaaresto, saka maaaresto, hmm. Para din 'yan sa AFP, yung mga surrenderies na mga NPA. Ang daming surrenderies, ang daming mga nagsu-surrender kasi bawat nagsu-surrender may natatanggap 'yan na pera, kung ilang ilang pung libo 'yan. Oh, o ngayon, surenderin mo na lang, isang surrendery, halimbawa ang matatanggap niya, may dala pa siyang baril pagbaba niya, 100,000, bibigyan ka lang ng army ng 10,000, sa army na yung 90,000, o 'di ba? Kumikitang kabuhayan. Kaya yung mga ganyan din na mga reward-reward na yan, ha, hindi rin malayo yan, may mga corruption din diyan, hmm. Siyempre hindi naman nila aaminin yan, kaya lang ang nakakapagtaka lang, kalalabas pa lang ng arrest warrant. Hinanap pa lang nila kahapon, pinuntahan sa bahay, sa Pasig, pinuntahan sa farm sa Laguna, sa Lipa. Oh, okay, hindi mo nakita. Di hanapin mo pa sa iba pang lugar. Bigyan mo naman muna ng ilang panahon bago ano, tapos ngayon bigla, ikalawang araw pa lang na hindi pa naaaresto, nagbigay ka agad ng reward. 10 million, 10 million pati, hindi man lang sinimulan muna 1 million na reward, pagkatapos ng ilang araw tinaasan. Eh, ano 'to, napaka napaka-ano nito, nakakaduda naman yang mga reward-reward na yan. Kaya kaya nga naging pinagtatawanan ngayon sa ano, social media, "O ayan, oh, ituro niyo na, o ano na, laking pera na niyan, para kayong tumama sa loto." Hindi, ano lang tayo, nagre-react lang diyan kasi nga nakakaano, nakakaduda naman ng reward na yan. Sobrang laki, tapos ang bilis-bilis nilabas yung ano, yung pagbibigay ng reward. Anyway, ah, ibigay natin yung ano, yung ano sa kanila, ano ba yan, benefit of the doubt. Pero nakakaduda talaga, eh. Nakakaduda, hmm. Anyway, magandang araw sa inyong lahat mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo.